sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Likas sa atin ang makagawa ng pagkakamali, maliit man o malaki, dahil kakambal ito ng ating pagkatao. Gayunman, hindi ito nangangahulugan na madali para sa lahat ang magpatawad, kahit pa ito ay isa sa mga pangunahing turo ng simbahang Katolika. At kung minsan, may mga pagpapatawad na labag man sa kalooban ay ginagawa para palayain ang sarili. To you, Father, what is the end point of forgiveness? Can forgiveness be self-serving? Kasi may mga nagsasabi po na iba na nagpapatawad ka kasi gusto mo ng peace. Gusto mo ng quiet sa iyong sariling buhay. Gusto mo ng kapayapaan. Gusto mo i-detach yung sarili mo mula sa mga sufferings or mga different types of pain sa paligid mo. Pero it serves you, not the person na nakasakit sa'yo. Selfish po ba kung iisipin ang pagpapatawad? Thoughts on this? Yung self-serving siguro is not the right word for it. No? Pero tama yung sinabi mo, kapag ikaw ay nagpatawad, ang unang nabibiyayaan ay ang sarili natin. Sa aking panayam kay Reverend Father Oliver Yalung, isang pari mula sa University of the Assumption, iginiit ito na bagamat hindi matatawaran ng inner peace at spiritual healing na hatid ng pagpapatawad, ginagawa daw natin ito higit sa lahat para sa ikapapayapa ng mga nakasakit sa atin. Pagpapatawad
kahit may magandang epekto sa personal nating buhay, ang pagpapatawad ay para sa ating kapwa. Unang-una ay ito ay para sa ating kapwa. Lalo-lalo na yung mga nagkakasala sa atin. Pinagkakalooban din natin sila ng kapayapaan, ng pagpapagaling, ng kalayaan para sila rin ay mamuhay ng matiwasay. Paalala pa nito, ang pagpapatawad ay isang paraan para makalaya mula sa impyernong buhay na puno ng galit. Panahon man ng Kwaresma o hindi, hinihikayat ng Simbahang Katolika ang pagpapatawad bilang pagtulad sa matinding sakripisyo ni Kristo para sa sanlibutan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 15 minuto na, makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyon. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Martes, 20 na sa buwan ng Enero, taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Dating Senador Bong Revilla Jr. humarap sa Sandigan Bayan bago idiniretso sa bagong city jail sa Payata sa Quezon City. Bong Revilla pinayagang magpiyansa pero kulong pa rin. Bryce Hernandez at 3 iba pang kapwa-akusado ni ex-Senator Bong Revilla dadalhin na rin sa New Quezon City Jail sa Payatas. Dami ng mga Pinoy na nagsabing sila ay mahirap na bawasan sa huling quarter ng 2025 ayon sa Octa Survey. Atong ang bigong matagpuan ng NBI sa kanyang resort sa Zambales. Congressman Barzaga ipinagharap ng panibagong kaso ng cyber libel. Pag-monitor naman ng PBOC sa Mayon Volcano, lalo pang pinag-ibayo aktibidad ng bulkan na dagdagan. At pasok sa klase at mga opisina ng gobyerno sa Sultan Kudarat sinuspindi dahil sa lindol. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Miss Karen Oyong at Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, nakapiit ngayon sa New Quezon City Jail sa Payata sa Quezon City si dating Senador Ramon Bong Revilla. Ito ay matapos ipagutos ng Sandigan Bayan 3rd Division na manatili ang dating senador sa naturang kulungan habang hinihintay ang resolusyon sa kanyang kahilingang mailipat siya sa PNP Custodial Facility. Bandang alas 12:30 ng hapon ang dumating sa Piitan si Revilla matapos umarap sa Sandigan Bayan kaugnay ng kasong malversation sa Amanay Ghost Flood Control Project sa Pandi sa Bulacan. Itinakda ng korte ang pagbasa ng kanyang sakdal sa Enero 23 kung saan kasabay ding tatalakay ng kanyang transfer request sa PNP facility. Naglagak naman si Revilla ng 90,000 na piyansa kaugnay sa kasong graft na isinampalaban sa kanya dahil pa rin sa 92.8 million Ghost Flood Control Project. Samantala, kulong din sa kaparehas na bilangguan ng 4 na kapwa-akusado ni Revilla na sina dating DPWH official Bryce Hernandez, JP Mendoza, Juanito Mendoza at RJ Domasig. Nakapagpiyansa na ng 90,000 pesos si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa Sandigan Bayan 4th Division para sa graft case laban sa kanya kaugnay ng umunoy 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sa kabila nito, hindi pa rin maaaring umuwi o makalaya si Revilla Jr. dahil ang Sandigan Bayan Special 3rd Division ang nag-utos ng kanyang temporary detention sa Quezon City Jail kaugnay ng kasong malversation
malversation. Ibig sabihin, kailangan munang maghain ng dating senador ng hiwalay na petition for bail at kung siya ay pagbibigyan para sa pansamantalang kalayaan. Si Revilla Jr. ay nahaharap sa graft charge na isang bailable na kaso habang non-bailable naman ang malversation. Sa kaugnay pa ring balita, maaari pa ring magmosyon para makapagpiansa si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at iba pang kinasuhan ng non-bailable na malversation kaugnay ng flood control mess. Ayon kay National Bureau of Investigation spokesperson Palmer Malyari, may option pa rin ang kampo na magmosyon, depende naman sa ebidensyang nakahanap ng Department of Justice. Pero ikukonsidera pa rin niya ng korte ang bigat ng mga ebidensya laban sa kanila at kung makita ang hindi matibay ang evidence of guilt lamang ay katigan nito ng korte. Ipinaliwanag ni Malyari na maski noon non-bailable ang kaso, may legal remedy pa rin ina-avail ang mga abogado. Pakinggan natin si NBA spokes Palmer Malyari. Hindi sila mag-file ng motion to post bail. Oh, yes, sir. So, siyempre, i-consider kasi ng korte kung matibay ba yung ebidensya dito o hindi. Now, if the court finds that the evidence of guilt is not very strong, most probably the court would actually allow the posting of the bail, would allow the setting up of a bail for them to post bail. Siyempre, subject to the appreciation of the court. So, Sinabi naman kasing non-bailable, di ba, meron pong remedy na ina-avail ang mga abogado na makapag-present ng ebidensya to show that the evidence against your client is not very strong. If the court finds that there is merit on the motions to be filed by the lawyers at naniwala ang korte, ang sandigan bayan na mahina nga, i-allow. Pero kung nakita na matibay, there's no reason to allow them to post bail. Kasi as it is, Samantala, isa na lang sa 7 bagong ipinaaresto ng Sandigan Bayan sa Ghost Flood Control Projects ang hindi pa naaaresto ng otoridad. Pero sa Campo Crame, tiniyak na Interior Secretary John Vic Remulla na alam na nila ang lokasyon ng DPWH official na si Emelito Capistrano Huat. Ginawa ni Remulla ang update makaraang sumukang isa sa mga akusado sa malversation sa Pandibulacan Project na si ex-Senator Bong Revilla. Ayon kay Remulla, tumawag sa kanya ang tinawag na long-time friend nang ilabas ng 3rd Division ng Anti-Graft Court ang mandamiento de aresto kahapon. Siya umano ang nagpayo kay Revilla na sumurrender sa PNP, bagay na ginawa ng dating mambabatas pasado alas 8 kagabi nang siya'y personal na nagtungo sa Campo Crame. Pakinggan at panuurin po natin si DILG Secretary John Vic Remulla. Tawag siya sa akin kahapon ng lugas yung record ko. At sabi ko, best na mag-surrender ka na. At pinag-report siya dito sa CID. Ito siya nag-report siya. Siya po mismo yung tumawag sa inyo, wala akong intermediary. Wala na. Samantala, naaresto naman sa Benguet ang isa pang co-accused ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa flood control scandal. Si Cristina May Del Rosario ay nadakip ng mga tauhan ng PNP-CIDG sa barangay Bangao, Bagyas, bandang alas 12:40 ng madaling araw. Ang 38 anyos na akusado ay cashier sa DPWH Bulacan, 1st District Engineering Office. Siya ay isa sa 6 na kapwa-akusado ni Revilla sa kasong malversation dahil sa 92.8 milyon na ghost flood control project sa bayan ng Pandi. Ang arrest warrant laban sa kanila ay pinalabas ni Associate Justice Carl Miranda ng Sandigan Bayan 3rd Division at walang piyansang inirekomenda para sa kanilang pansamantalang paglaya. Nanindigan naman ng palasyo na umiiral ang proseso ng batas sa pagpapanagot sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ginawa ni Palace Press Officer Claire Castro ang pahayag matapos umangal si dating Senador Bong Revilla na wala umanong due process sa kaso ng flood control mess. Para kay Castro, normal ang opinyon ni Revilla dahil ganito ang kadalasang depensa ng mga naaakusahan para ipakitang wala silang kinalaman sa issue. Pero sabi ng opisyal, mahigpit na bili ni Pangulong Marcos ang pagsunod sa due process. Ito nga anya ang dahilan kaya natagalan ng paghahain ng kaso sa ilang dawit sa anomalya. Pakinggan po natin si Yusek Claire Castro. Ang gusto ng Pangulo, laging due process. Kaya nga siguro po nagtagal ang ibang pagsasampa ng kaso dahil kinakailangan pong igalak ang due process. Sabi ko nga po, kung yan po ang naging opinion ng dating Senador Bong Revilla, malamang gagamitin niya po yan bilang kanyang depensa. So kung ganyan po yung paniniwala niya, kailangan din naman po niya itong
idepensa or panindigan at magbigay siya ng mga ebidensya patungkol dito. Kaugnay nito ay iginiit ni Castro na ang kaso ni Revilla ay hindi umpisa ng pagpapanagot sa mga big fish dahil marami na umano ang naisyo ng warrant of arrest, kabilang na si Sara Diskaya. Samantala, sa kaugnay pa rin balita, umapilaniban si Cavite Congressman at anak ng dating senador at si Senador Ramon Bong Revilla na si Jolo Revilla na iwasan ang panghusga at hayaang umusad ng hustisya. Kaugnay ito ng kasong kinakarap ng kanyang ama na si dating Senador Bong Revilla. Sa kanyang statement, sinabi nito ang desisyon ng kanyang ama na voluntaryong sumuko ay hakbang para harapin ang mga alegasyon at patunayan na may tiwala sa korte o patunay na may tiwala siya sa korte para lumabas ang katotohanan. Umasa naman si Congressman Revilla na ipapatupad ang patas na pagtrato at paghatol sa ilalim ng batas at mga ebidensya. Kasabay ng pagsuko sa Camp Crame, nag-surrender din ng 20 baril si dating Senator Bong Revilla sa mga otoridad ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Kabilang dito ang 14 na short at 7 long firearms. Dagdag pa ng kalihim, kailangan umano isuko ang armas dahil delikado ito maging loose firearms at magamit sa karahasan na oras na maipit ang lisensyadong may-ari. Sa panayam ng DZRH, giniit naman ng kalihim na walang special treatment o hinihinging pabor ang tinawag niyang long-time friend na si Revilla. Kusang nagtungo ang dating senador kagabi sa Crame na ipinaaresto ng Sandigan Bayan dahil sa umunoy malversation kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. 25 minuto na makalipas ang 5:00 ng hapon sa iba pang mga balita. Kumpiyansa naman si DPWH Secretary Vince Dizon na matibay ang ebidensya laban sa mga akusado sa kaso ng 289.5 million flood control project sa Nauhan sa Oriental Mindoro naman. Pumarap ngayong araw si Dizon sa Sandigan Bayan 6th Division bilang testigo ng prosecution sa bail petition hearing ng siyam na akusado. Kabilang na si dating ako Bicol Congressman Saldico at mga opisyal ng DPWH. Gihit ni Dizon, malaki ang pananagutan ng lahat ng mga sangkot sa maanumalyang proyekto na anyay hindi naman ghost project at lubhang substandard. Narito si Dizon. Para sa amin, malakas ang ebidensya, klarong-klaro. I think marami sa inyo kasama ko noong araw na yon. At kitang-kita naman natin na talagang substandard yung mga ginagay na mga sheet pile. So, may kumpiyansa tayo sa ating justice system, may kumpiyansa tayo sa Sandigan Bayan na talagang mapapatunayan na talagang substandard yung proyekto at nagkakonsyabahan ang SunWest, si former Congressman Zaldico at mga taga-DPWH para gumawa ng isang substandard na project para nakawin ang pera ng mga kababayan natin. Kampante kami sa ebidensya at pinaninindigan namin lahat ng ginawa namin para umabot tayo ngayon dito sa kasong. Samantala, hinihintay na ng Senado na kunin ng Department of Justice o DOJ ang kustodiya ni former Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Ayon kay Senate President Vicente Tito Sotto III, hinihintay na lang nila ang DOJ na kunin si Alcantara anytime. Kasalukuyang nakadetene si Alcantara sa Senado matapos ma-cite in contempt noong September 18, 2025 ng Blue Ribbon Committee. Si Alcantara ay kinukonsidera ng state witness sa investigasyon sa flood control controversy. Samantala, kumpiyansa naman ang National Bureau of Investigation o NBI na maaresto nila ang negosyanteng si Charlie Atongang. Ayon kay NBI Assistant Director for Investigation Service Romel Vallejo, mataas pa rin ang tsansa na mahuli si Atongang dahil sa nagpapatuloy na manhunt operations laban dito. Nag-deploy na ang NBI ng tutukoy sa kinalalagyan niyang na itinuturing na #1 most wanted man sa bansa. Naharap siyang sa 15 counts ng kidnapping at serious illegal detention at 4 counts ng kidnapping and homicide kaugnay ng kasong missing sa Bongeros.
Binuweltahan ng Malacanang ang mga kritiko na nagsabing palabas lang ang paglikha sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para pagtakpan ang mga kaalyado ng administrasyon. Sa press briefing, hinamon ni Palace Press Officer Claire Castro ang mga nagbigay ng nasabing kritisismo na patunayan ang kanilang paratang. Binanggit rin ni Castro na si dating Senador Bong Revilla ay kasama pa mismo sa mga kandidato ng administrasyon noong nakaraang eleksyon. Sa mga kumwestiyon naman sa trabaho ng ICI, sabi ni Castro, nakita naman kung gaano karaming ebidensya at mga dokumento ang nakalap ng komisyon. Gate man ng opisyal, baka ang mga kongresista ang dapat tanungin kung ano na ba ang nagawa nila para pabilisin ang pagsasabatas sa panukalang Independent People's Commission Act na kasama sa priority legislation ni Pangulong Marcos. Panoorin at pakinggan po natin ulit si Yuse Claire Castro. Kitang-kita naman po kung ano po ang naging effort ng Pangulo at ng administrasyon na ito para masawata ang korupsyon sa bansa, especially with regard to the anomalous flood control projects. May mga tao lamang po talaga na hindi siguro makontento sa ginagawa ng Pangulo. Unahin ko na 29 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon sa iba pang balita. Niyanig ng magnitude 5.2 na lindol ang katubigang sakop ng Kalamansig sa Sultan Kudarat kaninang alas 3 ng madaling araw. Ayon sa PBOX, naramdaman ang intensity 3 sa General Santos City, ilang bayan sa Sarangani at South Cotabato. Sinundan nito ng mga aftershocks, ngunit wala pa namang naitatalang pinsala dahil sa lindol. Kaugnay nito, sinuspindi na ni Sultan Kudarat Governor Pax Ali Mangudadato ang pasok sa lahat ng paaralan at ahensya ng pamahalaan. Bigo ang mga ahente ng NBI na matagpuan ang businessman at gambling tycoon na si Atong Ang sa kanyang pagmamay-aring resort sa Zambales. Nag-negative ang operasyon ng grupo sa beach house sa barangay Pundakit sa bayan ng San Antonio. Bitbit ng NBI team mula Metro Manila at Olongapo City ang warrant of arrest ng Branch 26 ng Santa Cruz Laguna Regional Trial Court para sa kasong kidnapping at serious illegal detention laban kay Atong Ang. Bukod sa caretaker, tanging construction workers ang naabutan ng NBI sa kanilang pagdating sa resort. Tumanggi naman sila na magsalita tungkol sa kanilang amo. Alas 5:31 na ng hapon, sumayin nyo na ang unang bugso ng mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ.
Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula tayo muna ay mag-house tour. Meron muna tayo. Wow, bibili ka ba ng kondo o ng bahay at lupa? Alamin natin kung ano ba ang pungsoy nung bagong patayong unit ni Jail Superintendent Jerix Bustinera. Taray, pinapafungsoy. Swerte po ba yan ngayong Year of the Fire Dragon? Oo, pero mukhang may minalas na kaagad eh. Oo nga. Meron ho kasing bagong tayong kulungan na ipinatayo po sa ilalim ng pangangasiwa ng DILG, of course, ng BJMP, para pagkulungan ng mga high-profile na sangkot sa flood control anomaly. Ito yung kulungan dyan sa Payatas, o kung tawagin ay Quezon City Jail sa Payatas. Alamin natin kung naririyan na, kung di tayo nagkakamali, si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Jail Superintendent Jerix Bustinera, magandang hapon sa inyo. Superintendent Jerix. Magandang hapon po, sir.
Yes, Sir Henry, Ma'am Karen, magandang hapon po sa inyo at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Ayan, tama po ba na andyan po ngayon si dating Senador Ramon Bong Revilla sa Payata City Jail? Tama po, bandang around 2:28 p.m. kanina, dinala po si former Senator Revilla dito sa custody ng BJMP Quezon City Jail. Lilinawin ko lang po, may laman ho itong nasa 3,600 na City Jail mga residents din natin. May laman ho ito, hindi ho ito pinagawa para dalang sa mga high profile. So meron na pong mga naka-detain po diyan, nakapiit. Opo, may laman po itong 3,612 kanina. Then dinala po si former Senator Revilla. Then ngayon po, going katatanggap lang po namin, 5:30, may 4 naman hong co-accused sa parehong kaso. Sila Bryce Hernandez and Party. At sila po'y dadalhin na rin dyan on the way na, kumbaga. Andito na po. Naandyan na rin sila. Okay. Teka muna, pero dito po yung tawag nyo, andito po. Dito muna tayo kay Senator Bong Revilla. Siya ho ba'y nagsosolo sa isang pasilidad, sa isang detention cell, o may mga kasama po siyang iba pang preso? May mga kasama ho siyang sa building. Itong building kasi na to, laman ho nito ay 3,600. Bagamat mag-isa lang ho siya ngayon doon dahil may medical quarantine. Ihahalo din ho itong bagong dating na 4 dahil ho ang protocol natin, hindi pwedeng ihalo ang newly commit sa general population for not more than 7 days. Ibig sabihin ho, mag-observe ho sila doon, medical examination, classification, security assessment for 7 days. After po nun, malalaman na natin kung saan ang nababagay na selda sa kanila. So, for now, 7 days siyang naka-isolate for quarantine medically. Ganon din ang mangyayari doon sa bagong pasok kina Bryce et al. Opo, sila din po. Then after 7 days, kung wala pang decision kung ililipat sila sa ibang facilities, ihahalo na sila doon sa 3,600. Yes po. Tama-tama sila dito. Maganda naman no ang disenyo ng ating selda dito. Moderno na ho ito. Bagong tayo talaga ho ito para sa city jail talaga. Para sa kasi ipinakita dati ni DILG Secretary yan. Yeah. So ilan po ang capacity pala nito, Spoke, sir? More than 5,000 ho ang capacity nito. Ang laman nga lang ho ay 3,600. May bakante pa ho dun sa isang building na paglalagyan nila. May 14 selda pa, 14 na vacant. And then dito sa isang building, 195 na cells pa. So we can accommodate for more than 1,000 pa po. When you say po, kasi bagong facility, maganda po yung mga pasilidad po. Ano po ba ang kaibahan yan sa ibang facilities po natin? Sa buong, siguro Metro Manila na lang po muna siguro, sir. Opo, hindi lang po ito nag-iisa. 142 newly built facilities ito nationwide. Ang kaibahan ho nito ay ang disenyo ho nito ay naaayon na sa building code at international standard. Opo. Maluwang ho ito, zero congestion. Ang isang nakakulong ho dito ay may access sa standing area, recreation, education, livelihood training areas. And even may mga provision na po ito for modern equipment like infrastructure for idalaw, e-hearing o telehearing, and others. Moderno at maganda, makataong papiitan ho ito. Humane na siya. Hindi na ho yan yung kinakailangan pang magkabit ng duyan sa kesame, sa rehas para lang makaidlip. Wala na hong ganyan. Wala na hong ganyan. May describe ko lang ho ang disenyo ng selda natin ay 47 square meters ito. 10 ang laman sa isang selda. Meron ho itong 5 double deck na single bed. Ayun. May sarili silang banyo, may sariling shower at may sariling lavatory. Wow. And of course, kulong po sila. Not more than 23 hours a day na nasa selda sila. So yung may isang araw po na pwede silang magpa-araw. Yung tanning area, may tanning area. 1 hour po. 1 hour. Medyo social yung tanning area. Pwede sila magbilad. Sunning na lang. Pag naman tanning. Para sila mainitan. Pero tika ho, yung kay Senator Bong ngayon, doon sa pinagkukwarantina niya, ordinary din naman ito. Walang aircon, walang TV, ang kama, double deck lang, walang added fixtures and furnitures. Yes. Isa lang naman po ang disenyo ng lahat ng selda natin. Even sa ibang facility sa ibang lugar, pare-pareho lang ho yan. Walang aircon, ventilador ho ito, mayroon naman access sa tubig, walang gadget, walang internet, walang wifi.
Basic amenities lang ho. Kumusta si Senator Bong ngayon, if you may have a report? Maayos naman nung kalagayan at kalagayang kalusugan niya kanina. And of course, lahat naman hindi lang naman siya siguro. Lahat naman ng bagong nakukulong may mga tinatawag tayo na pains of imprisonment na talagang dinadanas naman ng lahat. Pero bago po sila kumbaga i-commit na po dyan, meron naman po tayong mga protocols like kailangan po may medical check-up, tama po ba yon, sir? Meron pong mga gagawin po. Ano po ba yung proseso na pinagdaanan po ulit ng dating senador spokesman? Ang pinaka-standard process po, dapat dala ho yung commitment order galing Sandigan Bayan at nung nakita ho nating accurate naman ito, kompleto ang dokumento, mag-undergo ng medical exam. Nag-x-ray ho siya, may mobile x-ray ho sa loob. May laboratory ho x-ray dito. And then may doctor rin ho tayo nag-check sa kanya. May in-house doctor na rin ho ang facility na ito. After ho nag-undergo na ho siya ng interview about sa kanyang kaso, mga restrictions niya sa diet and other mga interviews po nakakailanganin para sa pag-stay niya dito. After ho pinagpalit ho natin siya ng dilaw na damit at jogging pants na uniform, binigyan siya ng issued uniform at hygiene kits, sabon, toothbrush at mga kakailanganin niya. And then after ho noon, nag-mugshot na siya, special picture niya, mugshot, and then nasa holding area na po. Okay. Po ay nakita naman ho ng kanyang abogado, present naman ho all throughout na standard ang process at regular, nasusunod naman ho ang lahat ng karapatang pangtao ng bawat bilang. At ganun din po yung sa iba pong mga yung et al. Yun ho kanyang meron ho ba siyang dalaw ngayon? May kasama ba siyang meron ba may tagarian bang may naririyan bang miyembro ng kanyang pamilya, anak, asawa, mga kaibigan, meron ho ba diyan? Hindi ko po makakumpirma kanina, sir, pero may mga kasama ho initially galing Sandigan Bayan, kaya lang hindi naman ho allowed. Yung abogado niya ho ang Pero paano pala ang sistema ng dalaw ho riyan? May schedule ho ang dalaw natin Tuesday to Sunday. Tuesday to Friday hapon, and then Saturday and Sunday whole day. Meron din hong i-dalaw o virtual dalaw kung kailangan, kung hindi makakapunta. Ilan ang allowed na dumalaw per day? Maximum 5 lang ho yan. Depende naman ho, depende sa napagbibigyan naman ho kung malayo ang pinanggalingan. Pero yung lawyer araw-araw pwede? Yes, may yung legal counsel. Lawyer, karapatan ho nila yan. Teka, kasi binabanggit po kayo palang diet. Ano bang... May dietary restrictions. Pagka ho ba may requirement sa diet, kayo na rin na magpo-provide o dapat dalhan ng pamilya ng mga pagkain pwede sa kanya? May budget ho tayo kasi sa pagkain, 100 pesos. So, hahatiin sa 3 meals. 4 meals na ho pala ngayon. May merienda na ngayon dahil 100 pesos na ho yung ating budget. 25 pesos lang per meal. Ideally, parang ganun po lumalabas. And then, of course, yung religion po kasi may mga Muslim brothers tayo na may mga kailangan i-adjust sa kanilang menu. Otherwise, wala naman pong, kung wala naman ibang concern, kung ano yung niluto sa kusina, yun yung i-serve. Pero paano pag may mga medical issues po, diabetic o bawal sa ganitong klaseng pagkain? Si Senbong kaya walang medical kwan? Mukhang healthy naman siya. Pero depende sa medical niya. May medical facility ho mismo sa loob ng facility. Kaya moderno nga ho ito. May nurses, may clinic tayo sa loob. Talaga palang super moderno na kayo. Modern na. Superintendent, sir, balikan ko lang po yung nabanggit nyo na kasi 7 days po na parang i-review, tama po ba sa aking pagkakaintindi sa inyong explanation kanina, i-review po yung mga bagong dating po kasi hindi nyo po muna sila pwedeng ihalo dun sa mga nandun na po mismo sa nakapiit na po. So after 7 days, ano po yung mga magiging basihan? And then, is there a possibility na ililipat po ng ibang facility po? Pero within the new Quezon City Jail pa rin po, si dating Senator Bong Revilla, sir? Hindi po siya pwede ilipat kahit saang lugar except dito sa Quezon City Jail kasi yun ho ang utos ng legal mandate po namin, yung legal order ho yun . So ang mangyayari ho dyan, yung placement niya ho, saan
saan ang pinaka-the best na walang risk. Kasi ayaw din naman ho namin may mangyari sa kanila at kailangan pa hong madinig ang kanilang kaso. At kung saan pagsasama-samahin ho ba natin isa, meron ho nauna kasi ho ditong 7 na former DPWH officials. Meron na. So, opo, yung mga kasama ko sa factors na pinag-aaralan natin, kung pwede ilalapit silang po ba natin sila isang sa cell, infirmary o sa clinic kung may health conditions, vulnerable. Kung PWD ho, hindi naman ho natin pwede ilagay sa 4th floor. Yung mga other considerations, so pinag-aaralan naman ho na mabuti yan para ano yung best para din at sa safety at Pero, security. So 7 days yan, may review. I kumbaga. understand may motion yata ho na si Senator Bong na doon siya sa sa custodial facility ng Campo Crame. Kung magagrant naman yan, siyempre itatransfer nyo roon. Ay kung may lalabas hong court order, susunod naman ho ang BJMP. Basta ho may court order. For the meantime ho, dahil ang order ay dito i-detain, so dito ho talaga, wala tayong magagawa. Teka muna, buti na babanggit nyo yung modernisasyon. Lahat ho bang mga kulungan sa ilalim ng BJMP ganyan na kamoderno ngayon? Marami ho na ho, marami. 142 ho itong newly built. Very May good. mga upcoming projects pa tayo sa decongestion. Pinapaluwag ho kasi natin at gusto natin mas maging makatao. Tapos na yung lumang pangungulungan. Tama. Para Meron maging... na tayo sa Zamboanga, bagong tayo. Even Marawi City Jail, nung na nagibaho yung jail doon, nakapagpatayo tayo ng moderno. Ganito rin ho ang disenyo sa Quezon City Jail sa Marawi. Yung sa lipa ninyo, yung sa lipa. Sa Lipa, bago rin hong tayo yun. Ganito lang din. No? Medyo maliit lang ng konti dahil hindi naman ang kalakihan ng populasyon. Pero paano po yung mga nakatayo na po? May programa po ba to rehabilitate yung mga luma na po o ng mga jail or puro mga magtatayo po tayo ng mga puro bago unti-unti po? Kasama ho yung rehabilitation or improvement, renovation at pagpapatayo. Katulad yan ho nung mga pinaprioritize ho kasi natin yung mga risk at vulnerabilities ng facility. Yung pinakasiksikan, katulad ho ng Dasmariñas City Jail. Pinakasiksikan sa buong bansa, ongoing na ho. Muntinlupa City Jail, pinakasiksikan sa NCR, 90% completed na ho yung bagong facility nila. Kasi yung luma naman ho along the highway, maliit. However, meron naman ho tayong mga facilities na ongoing ang repair na kinakaya naman ho. Depende ho sa sitwasyon ng jail natin. But the objective is mapaluwag, maging makatao, maging moderno ang mga pitan. Tsaka ma-achieve yung transformative process kasi kaya naman reforma siya talaga. Spokes, kasi siguro sa inyo na ho din namin marinig pagkat alam nyo naman palaging may kabuntot na pag-aalala, baka may special treatment kasi hindi naman talaga maiiwas ang mag-isip ng ganyan dahil may influensya pa rin yung mga nakakulong dyan, dating senador, mga kinatuwa ng DPWH, may mga pera po yan, may mga may connection siguro. Connection sila. Ano ho ba ang inyong pwedeng ikamay o itugon sa mga nag-aalala na baka naman yan itatratuhin ninyong espesyal? Una ho, polisiya ho talaga ng BJMP ang no VIP treatment. Pangalawa ho, ito ay mahigpit na ipinag-utos, binili ng ating kalihim, Secretary John Vic Rimulyan na walang VIP treatment na mangyayari. Ganun din ho, ang Chief BJMP namin, nag-commit siya na lahat ng makikita o magbabiolate dito sa practice na ito ay kakasuhan at tatanggalin sa serbisyo. So ganun din ho, kami ho ay naintindihan ho namin ng publiko at gusto lang ho namin maging accountable din. We are committed na walang VIP treatment dito. Pinapakita ho namin na itsura ng selda, ganun na ho talaga sa lahat. At kung nakita rin naman ho natin yung mga previous na nakulong na high profile personalities, hindi lang ho itong DPWH. Nakaselda ho talaga yan, walang VIP treatment, walang aircon. Kung ano ang selda ng isang ordinaryong PDL, ganun din ho sa kanila. Pantay-pantay lang, magkakaparehas lang ho. At kahit mawalang galang na ito na may kung sakasakalit may iba pang mahahatulan kay former speaker, kay committee ng appropriation chairman, senador pa man, lahat din dyan ho madadala kung sakali. Yes po, at basta ho may court order, tatanggapin ho ng BJMP yan. Ito ang Quezon City Jail, maluwag pa ho, 1,000 more, kaya pang mag-accommodate. pero syempre gusto natin, wag naman mapuno ang ating mga kulungan. Dapat magpakabait po tayong lahat. Gusto namin ni Spokes mapuno yan ng mga magnanakaw. Mga masasamang law. Pero sana maging mabait na po tayo at wag na tayong mag-commit ng mga ng krimen. Tama po ba? Superintendent Bustinera, sir? Yes. Tama po. Pero yung talagang mga kurapa, syempre. buntot nila, hila nila, jail soap ano ho.
Deserve naman nila dapat na makulong. Sir, salamat po ng marami sa inyong pagpapaunlak na kami, Thank you po. kayo aming makaugnayan. Salamat po. Apo. Magandang gabi ho, mabuhay tayo. Salamat. Magandang gabi po, Ayun. sir. Si Jail Superintendent Jerix Bustinera. Wala tayong wala bang tour yan? Tour House talaga. tour. House tour. Hindi, pero 47 square meters. Tama ba? Sabi niya. hindi. 45? Hindi, 47 square meter. Maliit yun. Square. Hindi, Ang per isang, per cell. per cell. Oo, Yeah, kasi, tapos car siya daw ang 5 double deck. Okay. So, ibig sabihin nun, 10 ang kakar siya doon. So, hindi na pwedeng maging ala sardinas. Ayan, Tapos ayan, may, ayun pala eh. Grabe, Starwax, Floorwax ang kintab. Ang kintab di ba? Madudulas ang langaw sa sahig. Oo nga, grabe. Oo. Ang kintab. Talaga So, naman. ganun pala siya yung Zelda. Yung mga nakikinig po sa radyo, kasi flash po sa screen ngayon sa DZRH News Television, yung photos po nung bagong New Quezon City Jail. Pero Yan, sa Payatas. Mas maganda pa rin yung yung kama at saka yung kwarto nila sa Ayala, Alabang. Ay, syempre naman. Of course. Pero kasi nga dahil sa may Forbes Park at saka doon sa kanila sa ba, Cavite. Pero syempre kailangan harapin ng dating senador yung mga kaso, 'di ba? So buti naman pinakinggan niya ang advice ng kanyang malapit na kaibigan na si, 'di ba? Inamin naman ni DILG Secretary, 'di ba? Oo. Buti nakinig siya sa payo ng isang kaibigan din na sumurrender ka na, 'di ba? Hindi balit. Yun kasi talaga namang lahat ng inyong mga gagawin, lalo na partner kapag ang inyong tinataranta dumawalang galang na hindi naman ho rin pasusubalian lahat ng nakikinig sa atin. Huwag nyo kasing tatarantaduhin lalo ang sikmura ng mahihirap. Sapagkat kapag ka partner, ang ninakaw mo ay pagkain ng mahihirap, pampagamot ng mahihirap, pag-aaral ng mahihirap, ang kakampi ng mga mahihirap ay ang kalangitan eh. Ang kakampi sa kanila ay ang nasa taas eh. At hindi nyo yung matatakasan. Hindi nyo matataguan yan. Yes, Pag sinabi ng nasa taas na ipagtatanggol kayo laban sa mga nang aapi, wala kayong tatakasan riyan. Pero laging may sukdulan yan, partner. Pero ang paniniwala din ni dating Senator Bong Revilla ay wala rin siyang kasalanan. Yun ang sabi niya sa sa statements niya, 'di ba? Hindi daw nag-undergo ng due process. At ang pakininiwala din niya, hindi siya pababayaan ng Diyos. So, ang na lang dito, hintayin na lang natin na let justice take its course and also let the heavens also bring down its judgment as well. Hindi man sa physical natin makikita. Sabi mo nga, partner, ang parusa ay hindi lang naman dahil nakulong ka o naparusahan ka. Meron ding ibang kapalit yan sa ibang forma, ibang paraan. Sa kahit anong kasaysayan kasi ng paglabag sa batas, pagsukdulan at talagang insatiable, partner, pag talagang hindi na masapa ang inyong kasalanan at pagmamalabi sa bayan, dumarating sa punto talaga na alam niyo naman yan. Baka minsan lang may mga politiko tayo talaga, partner, na kuwan eh. Kala yata nila forever silang nasa kapangyarihan. Forever silang nakampante na may kakampi, di ba? Alam niyo naman ang politika talagang ang tawag at lagi nating naririnig dyan ay ang politika ay weather lang. 6:02 na po ng gabi. We'll be right back after the break. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago.
lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Mga paraan para makatipid sa pagkonsumo ng kuryente, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, posible pa rin makatipid sa paggamit ng kuryente kasabay ng pananatiling presko at komportable. Una, huwag hayaang nakasaksak ang mga kagamitan sa bahay tulad ng telebisyon kapag hindi ginagamit. Dahil ayon sa ahensya, kumukonsumo pa rin ito ng kuryente. Pangalawa, sa mga ilaw na ginagamit, makatutulong sa pagtitipid ang paggamit ng compact fluorescent lamps o LED bulbs. Pangatlo, buksan ang mga bintana upang makapasok ang sariwang hangin at natural na liwanag. Nang sa ganon, ay makababawas rin sa paggamit ng ilaw at electric fan. At pang-apat, pagdating naman sa pagpaplansya, pinapayuhang ischedule ang mga plansyahin ng maramihan. Gayon din sa paglalaba upang makatipid naman sa tubig. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms.
Amoy kala, amoy good vibes. Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Such thing as absolute power although may kasabihan tayo na absolute power corrupt absolute power corrupt absolutely, di ba? May ganyang kasabihan, pero there's no such thing as absolute power. Lahat may katapusan sa daigdig na ito eh. Kung nakita nyo ang ating kasaysayan, lahat ng mga di umano'y rehimeng napaka powerful ay bumagsak din. Sino ba mag-aakala na Hitler bumagsak? Sige, lockdown na tayo sa malayo. Saddam Hussein, Osama Bin Laden, Gaddafi, Muammar Gaddafi. Sino pa? Yung mga leader ng yung mga Axis powers ng World War II. Alam niyo yan, mga lolo at mga lola, di ba? Mga diktador. Yung sinasabi nga ng babagsak at babagsak po tayo eh. Kasi nga, ang magpapabagsak na rin sa atin at ang magpapahinuhod para tayo lumuhod at tumawag sa kanya ay yung lumikha sa atin. At saka partner, siguro gawin na lang nating sana i-aim natin na maging maayos ang ating sibilisasyon ngayon, kasi ang mga sibilisasyon ay bumabagsak din. Pero sa kasaysayan, sana yung mga future generations, pag pinag-aralan nila yung sibilisasyon natin, ay yung kumbaga masasabi nilang naging maayos tayo, 'di ba? Naging may hustisya, nirespeto natin ang karapatang pantao at sinusulong natin na mapabuti ang buhay ng bawat isa. Alam ko yung mga iba pang nasa listahan ng akusado,
alam ko kayo ngayon maduduming hindi nyo na maintindihan sapagkat tsak na kayo ang nervyos ninyo hindi ano na. 120, 150 Oo naman, di ba? Pintig ng inyong puso. Dahil siguro inisip na ko baka bukas makalawa bababa na rin tayo ng restaurant. Kanya lang siyempre ang tao naghahanap ng mas malalaki pa kay Senator Bong Revilla. Kasi yung pagkalikaw ng pondo ng flood control, pagkalikaw ng budget, palaging dumadaan yan sa Committee on Appropriation. Meron niyang approval at meron niyang panuto ng Senate President at ng Speaker of the House. So, isa yan sa mga ina-expect ng ating mga kababayan na of course, maimbestigahan ng malalim at makita ang kanilang kaugnayan at kung kinakailangan sila rin ay masama doon sa Payata City Jail. Walang exemption, walang special dito sa kasong ito sapagkat the law applies to all, otherwise none at all. Yan naman ang panuntunan ng batas natin. At any rate, yung mga ongoing hearing pa naman ho na yan, may mga hindi pa naman tapos, although sa Senado, napanood ko kanina partner sa Senator Marcoleto at Senator Amy, nahihilawan sila at nabibitin sila doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Tingnan natin sa mga susunod na araw. Sabagat ang argumento nila, para bang pagka papunta na doon sa Martin Romualdez, Bongbong Marcos, Saldico, para bang pilit daw na ang pakiwari nila ang pakiwari nila ay nabibitin tingnan natin sa mga susunod na mga araw at kung ano magiging sagot naman dyan ni Senator Ping Lacson. Sabi ni Senator Ping kahapon, shut the flood. Shut the F. Diba? Flood po yun, flood. Okay. Sige. Anyway, ano ba ito? Plus report ba itong hindi na. Sige. Naku naman, bakit naman tayo may malungkot naman balita, partner? Nakikiramay po kami sa pagyao po ng butihing mapagmahal na ina ng ating kaibigan dyan sa Unilab na si Sir Alex Fernandez. Ang kanya pong butihing ina ay sumakabilang buhay na, at ang kanya pong mga labi ay nasa Packet Santiago Funeral Home sa V. Gomez Street sa San Roque, Marikina City, malapit po sa Ola Church. Yan. Ang kanyang mother po na si Maria Rosales Fernandez. Sir Alex, kami po ay nakikiramay ang taos-puso sa pamumuno po ng aming pong mga matataas na opisyal ng Manila Broadcasting Company at kami po kanilang mga tauhan dito sa DZRH. At particular po yung pakikiramay galing po sa aming Vice President for Sales and Operations ng DCRH, ng Sir Jomay Paroco. Ayan. Sir Alex po, prayer para po sa pagyao ng inyong mapagmahal at butihing ina. Balansyado! Samantala sa mga report, Malacanang ipinaubaya sa DPWH ang pagtatama sa sinasabing pagkakamali naman sa nai-report na ghost projects. RH14, Left Narciso Let. Hindi nakikita ng Malacanang ang pangangailangan na ulitin ang investigasyon sa flood control projects kasunod ng ulat na maraming pagkakamali sa pagtukoy ng lokasyon ng mga proyekto. Tugon ito ng palasyo sa sinasabing mayroon lamang 14 na kumpirmadong ghost flood control projects. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na bahala na si DPWH Secretary Vince Dizon na magtama kung may mali nga sa coordinates ng flood control projects. Ayon kay Castro, hihintayin na lang ni Pangulong Marcos ang report ni Dizon dahil nagpapatuloy pa naman anya ang investigasyon dito. Giit ng palasyo, ang mahalaga ay tinitingnang maigi ng DPWH ang tamang data at facts bago maghain ng kaso. Una rito, lumabas sa pagdinig ng Senado na mula sa higit 400 hinihinalang ghost flood control projects ay nasa mahigit 300 ang may mali-maling coordinates. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Let Narciso. Samantala, investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee wala pa ring direksyon. Ayon kay Senator Amy Marcos, ibalita mo yan RH28 Raymond Adpaas.
Nakukulangan pa rin si Senador Amy Marcos sa itinatakbo ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa kanyang tingin hindi pinupursige ang pagtatanong kung ang sangkot ay ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Kita umano ito sa hearing kahapon na kahit may dalawang testigo na iniharap mula sa bahay na pinili umano ni Romualdez na ipinagawa sa mag-asawang Diskaya ay si Senador Ping Lacson ang sumagot sa mga katanungan. Dismayado si Senador Amy na sa halip ng mga sangkot sa flood control project ang matakot ay ang mga nag-iingay ang sinisindak. Ngunit pareho sila ng paniniwala ni Senador Rodante Marcoleta na hindi sila ang pinariringgan ni Senador Ping Lacson na puro lamang ingay at dapat nang manahimik. Narito si Senador Amy Marcos. Ayaw ko sanang magsalita ng makakasakit o makaka-offend sa aking mga kasamahan. Pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan nito. Nalulungkot tayo, binaboses ko lang, nakikita. Imbes na yung mga may kasalanan ay ang matakot. Ang mga nag-iingay pa ang sinisindak. Parang baliktad na Kaya medyo nakakalungkot. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Raymond. Samantala, PNP sasaklolo naman sa validation ng flood control projects na may maling coordinates. RH52, Enyel Parosa. Enyel? Handa ang pambansang pulisya sa pag-ulit ng validation sa mga flood control project na may mali umanong coordinates. Sabi ni Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., itutuloy lang ng hanay ang asisten nito sa Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways. Partikular na trabahong kaya umanong saluhin ng PNP ay ang investigative support, engineering verification at forensic validation sa mga proyekto. Abot na sa 10,000 flood control projects ang nainspeksyon ng magkasamang pulis at militar kung saan higit 300 ang natukoy na ghost project. Pero ayon kay DPWH Undersecretary Arthur Bisnar, kailangan ulitin ang mga validation ng mga ito dahil sa maling coordinates sa mga proyekto. Naura ng inilutang na Senator Ping Lacson na sadyang mali ang ipinasang coordinates ng dating DPWH leadership sa mga investigador bilang bahagi ng umano'y cover-up. Ako naman si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, kasong cyber libel isinampana ni Deputy Speaker Puno laban kay Cavite Representative Kiko Barsaga. Ibalita mo yan, RH12, Milky Rigunan. Kinasuhan na ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno ng cyber libel si Cavite Representative Kiko Barsaga sa Office of the City Prosecutor ng Antipolo. May kinalaman ito sa alegasyon ni Barsaga na tumanggap umano ng suhol mula sa bilyonaryong negosyante na si Enrique Razon, ang mga miyembro ng National Unity Party para suportahan umano si noon ay House Speaker Martin Romualdez noong nakalipas na 2025 midterm election. Ayon kay Puno, bukod sa pagsasampa ng kasong cyber libel, isusulong din ng NUP ang tuluyang expulsion o pagpapatalsik sa Kamara kay Barsaga. Sa ilalim ng batas, ang reklamo laban kay Barsaga ay hindi protektado ng parliamentary immunity kung saan ang cyber libel ay may parusang pagkakulong ng hindi hihigit sa 6 na taon. Sa Pebrero, magtatapos ang 60-day suspension ni Barsaga batay sa hatol ng House Committee on Ethics. Ang NUP din ang nagsampa ng ethics complaint laban kay Barsaga dahil sa reklamong disorderly conduct at disrespectful content sa kanyang mga SOCMED posts. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala, si Noche Kakas, wala pa. Unahin natin ang probinsya. Oy, yung drug din ho. Nabuwag sa Hilongos Leyte, 1 million halaga ng shabu na sabat. 4 naman ang arestado. Jimmy, angay-angay, Jimmy. Isang drug din nabuwag ng mga otoridad sa bayan ng Hilongos Leyte, 4 na individual na aresto. Kinilala ng Philippine Drug Enforcement Agency term visas mga suspect sina alias Tulit, 56 anyos maintenance ng drug din alias Carding, 60 anyos bisita at alias Carla, 26 anyos bisita rin, alias Buyang, 25 anyos empleyado. Nangyari bypass operation sa barangay Atabay, Hilongos Leyte, alas 19 kagabi. Nakampiska sa mga suspect
ang 148 gramo ng shabu nagkakalagang mahigit 1 milyong piso. Nakumpiska rin ang pera, cellphone, kalibre 45 na baril, may 7 bala at isang improvised 12-gauge shotgun. Sa kasalukuyan harap na mga suspect laban sa pagbibenta ng drug din, pagbibenta at posisyon ng ilegal na droga at pag-iingat ng ilegal na mga baril at bala. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. Ang report naman ni Noche, babalikan natin. Samantala, magandang hapon kay Sir B. Lopez. Dati natin kasamahan dito sa HR department. Pero di ko alam kung nasa Meralco ba siya partner o nasa Maynila siya. Somewhere there. Anyway, si Ate B. Sir B. Kuya B. Si Kuya B. B.E.E. B. Lopez. Nakikinig siya ngayon. Sir, saan ka na ba nagtatrabaho ngayon? Pwede na ba Di na ako updated. Merong change. Okay. So may urgent na balita. Ito na tayo. Flash Report. Flash Report! Isa pa tayo sa sunog kanina sa Navotas. Ibalita mo yan, RH27 Noche Kakas. Noche, go ahead. Miss Kay at Kuya Henry, katatanggap lang natin ng report mula sa Navotas City Bureau of Fire Protection. Isa ang naitalang patay o nasawi sa sunog dito sa may Encarnacion Street, Barangay SRB sa lungsod ng Navotas. Tatlo rin ang naitalang sugatan na Henry at Miss Kay. Kabilang na dito ang isang 67 years old na nagtamo ng first degree sa kanyang left forearm. At isang 30 anyos na nagkaroon naman ng hiwa sa kanyang kaliwang paa, habang ang 18 anyos naman ay nagkaroon ng punctured sa kanyang kaliwang paa. Nagsimula ang sunog kanina pasado alas 12 ng hapon na umabot sa second alarm at naapula alas 6:11 ngayong gabi. Alright, sa 27, nagsika ka sa DCR8, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Balansyado! Alright, John, thank you, Noche. Samantala, tricycle na biglang lumiko. Pakaliwa naman sa National Highway sa Rosales, Pangasinan, nabangga ng motorsiklo. Driver ng tricycle patay. Naku po, Freddy Fajardo mula sa Pangasinan. Freddy. Patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor sa isang paggamutan sa Rosales, Pangasinan ng motorcycle rider na 21 anyos na binata at backride nitong 39 anyos na lalaki kapwa construction workers ng mga residente ng bayan ng Asingan, habang ang tricycle driver namang nakabanggaan nila na isang magsasaka na sustong gulang na residente ng bayan ng Alcala ay dead on arrival sa hospital. Batay sa ulat ni Rosales Chief of Police Major Noel Kabakungan, naganap ang aksidente pasado alas 9 ng gabi sa National Road ng Barangay Tumana West, kung saan parehong patungong south direction ang dalawang sasakyan na nauna ang tricycle. Subalit pagdating sa lugar ng aksidente, bigla umanong lumiko pakaliwa ang tricycle na hindi na nagawang iwasan pa ng motorsiklo at nagkabanggaan na sila. Tumilapon sa kanyang tricycle ang driver na nagtamo ng malubang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na siya nitong ikinamatay. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Arisarte, taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Samantala, 2 arestado matapos mahuli sa iligal na sugal sa Katubig, Northern Samar. RH34 Jane Galit Bantayan, ibalita mo yan, Jane. Alright, balikan natin ang report ni Jane. Samantala, bagong passenger terminal building sa Antique Airport binuksan. Biyahe inaasahang magiging komportable na. Ibalita mo yan, Action Radio Iloilo, Jocelyn Maki. Go ahead, Jocelyn. Magiging madali at komportable na ang biyahe papunta sa lalawigan ng Antique at iba pang lugar sa Western Visayas dahil sa dinagdag na mga pasilidad sa Antique Airport sa San Jose de Buena Vista. Ito'y matapos na pasinayaan ng bagong passenger terminal at administrative building ng nasabing paliparan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
May idinagdag na check-in counters, advanced baggage handling system, flight information display systems, runway extension, transport facilities, air traffic control tower, fire station, powerhouse at pump house na makakatulong sa operasyon ng airport. Sa inaugurasyon, ibinida ng Pangulo na 120 million pesos lamang ang kabuuang halaga na ginastos para sa pagsasaayos at pagtatayo ng mga bagong pasilidad sa Antique Airport. Parte ito anya ng pagbibigay ng importansya ng gobyerno sa mga developments na kailangan para sa pag-promote ng turismo at negosyo sa bansa. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jocelyn Maque. Samantala, andyan na ba si Jane? Dating rebelde sumuko sa Olongapo City mula kay Danny Comilang RH37. Danny? Voluntaryong sumuko sa Olongapo City Mobile Force Company o CMFC Office, Camp Lieutenant General Manuel Cabal, Barangay Barreto, bandang alas 11:20 ng umaga kahapon, ang isang dating miyembro ng Kilusan Larangang Guerrilla KLG ng New People's Army NPA. Isinuko niya ang isang improvised shotgun na walang serial number at isang 40mm M203 high explosive rounds. Matapos ang dokumentasyon at panayam, siya ay nabigyan kaagad ng paunang cash at grocery assistant at pinayagang makauwi. Pinuri naman ng Olongapo City Police Office sa pamumuno ni Colonel Clarbal ang voluntaryong pagsuko ng rebelde bilang hakbang tungo sa kapayapaan at pagbabagong buhay at hinikayat ang iba pang kasapi ng armadong grupo na magbalik loob na sa pamahalaan. Danny Comilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Comilang. Balikan natin ang report ni Jane Galit Bantayan. 2 arestado matapos mahuli sa iligal na sugal sa Katubig, Northern Samar. Go ahead, Jane. Inaresto ng mga pulis ang 2 katao sa bayan ng Katubig, Northern Samar dahil sa kasong kinakaharap nito ang iligal na pagsusugal. Ang 2 ayon sa ulat ng PNP ay parehong lumabag sa PD 1602. Naaresto ang mga ito sa Barangay Anungo, Katubig, Northern Samar. Ang mga akusado sa report ng PNP, isa dito ay nag-iedad 44 na taong gulang at isa naman ay 45 taong gulang, pawang mga residente ng naturang bayan ng Katubig. Ayon sa PNP, ang 2 mayroong warrant o arrest sa nasabing kasong iligal na pagsusugal o paglabag sa PD 1602 na inilabas mula sa Municipal Circuit Trial Court, Judicial Region Katubig, Las Navas, Northern Samar noong Enero 14 sa taong kasalukuyan. May piyansa na ilagak ang korte para sa 2 na nagkakahalaga ng 30,000 pesos ang bawat isa sa kanila. Sa isinagawang pag-aristo, ipinaalam sa mga akusado ang kanilang mga karapatan sa kadinala sa Katubig Municipal Police Station bago ang turnover sa korte na naglabas ng warrant of arrest. Kaugnay nito, ang PNP umaapila sa mga residente na makipag-ugnayan sa pamamagitan ng pag-report sa mga iligal sa kanilang mga lugar. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jane. Samantala sa Quezon, baril na kumpiska naman ng militar. Benji Antioquia. Benji. Na-recover ng militar ang iba't ibang mga matataas na kalibre ng mga baril makaraang ituro ng mamayan sa militar ang pinagtataguan sa kabundukan ng Real Quezon na pag-aari umano ng New People's Army NPA. Batay sa report na nakarating sa tanggapan ni Lieutenant General Cirilo Balauro, Southern Luzon Commander, na-recover ng 80 Infantry Battalion ang isang M1 carbine, isang improvised M16 rifle, isang hand grenade at 616 rounds ng live ammunition, 4 na shotgun slug at iba pang mga magazine. Ayon naman sa pahayag ni spokesperson Colonel Michael Aquino, ang critical na papel na pagtutulungan ng komunidad sa pagpigil sa mga armadong grupo at pagbabanta sa kaligtasan ng publiko. Ang pagbawi na ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang papel ng mga ordinaryong mamamayan at pagpapanatiling ligtas sa kanilang mga komunidad. Ayon pa kay Colonel Aquino, ang pagkakaroon ng naturang mga armas ay natatampok sa patuloy na pagtatangka ng NPA na mapanatili ang armadong kakayahan sa kabila ng pangamba ng suporta. Ito si Benji Antioquia nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Benji Antioquia. Samantala, balitang foreign naman tayo, US President Donald Trump ikinatwiran ang hindi paggawad sa kanya ng Nobel Peace Prize sa pinatinding pag-aangkin ng Greenland. Para sa mga detalye, balita mo yan, Jackie Resho. Idinahilan mismo ni US President Donald Trump ang hindi paggawad sa kanya ng Nobel Peace Prize noong nakaraang taon sa pinatindi niyang mga aksyon para angkinin ng Greenland. Sa kanyang text message sa Prime Minister ng Norway, sinabi ng presidente na dahil dito ay wala na siyang obligasyong manatiling mapayapa ang kanyang mga hakbang. Una nang inanunsyo ng White House na magkakaroon ng 10% import tax simula Pebrero sa 8 bansa na dumipensa sa pagpapanatili ng teritoryo ng Greenland sa Denmark at kabilang na nga dito ang Norway. Nanindigan pa rin ng Greenland at ang ilang NATO countries na hindi dapat mapasa ilalim sa Amerika ang naturang Arctic Island. Gayunpaman wala silang interes na magsimula ng gulo o gera. Bagamat hindi ang bansa o ang pamahalaan ng Norway ang nagagawad ng Nobel Prize, tila sila pa rin ang inaakusahan ni Trump na nagdesisyon ng hindi pag-award sa kanya nito kahit paanya higit 8 gera na ang kanyang napigilan. Dagdag pa ng presidente ng Amerika sa kanyang mensahe sa Norway, hindi niya matitiyak ang seguridad ng mundo kung hindi masasailalim sa kontrol ng Amerika ang Greenland. Kinumpirma naman mismo ng White House Deputy Press Secretary Annie Kelly na tunay na nag-message si Trump sa Prime Minister ng Norway at iginiit na mas mapoprotektahan ng Amerika ang Greenlanders laban sa mga banta sa Arctic region. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jackie Resho. Samantala sa showbiz, Liza Soberano, pina-follow si Henry Uri, in-unfollow si na Enrique Hill. Ano, pakiulit. Sabi ni Diyos, Ano ba yan? Parang hindi naman yun ang Ambisyoso ka. Oy, si Liza Soberano raw. In-unfollow si na Enrique Hill. Di ba yun ang dating boyfriend niya? Oo nga eh. Ano At ba Jeffrey, yan? sino ba si Jeffrey O? Ay, hindi- Ano mo ito? Oh, Yong. Hindi ko siya kilala. Baka ba Jeffrey O? Di ba? Jeffrey talaga? Ay, pag-reportin mo na si Josa. Ano ito ni Miss O? Josa Cruzado. Josa? Hot topic ulit si Liza Soberano matapos mapansin ng mga netizen na in-unfollow niya sa Instagram ang kanyang ex-boyfriend na si Enrique Hill at ang rumored boyfriend na si Jeffrey O. Si Jeffrey, dating CEO at kasosyo ni James Reid sa Careless Music, ay sinasabing naging karelasyon ni Liza matapos niyang lisanin ang nasabing record label. Napansin sa Instagram na wala na sina Enrique at Jeffrey sa following list ng aktres. Kasabay nito, in-unfollow na rin ni Enrique si Liza habang nagka-private naman ang Instagram account ni Jeffrey kaya hindi matukoy kung in-unfollow na rin ito ang aktres. Hinala ng netizens na tuluyan ng pinutol ni Liza ang anumang ugnayan nila ni Enrique at kay Jeffrey. Matatandaan na mismo ang aktres ang naglantad na matagal na silang hiwalay ni Enrique, ngunit hindi na lang nila ito ay pinapaalam sa publiko. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Josa! Mukhang Korean naman. Oo, kamukha talaga ni Miss O. Si Jeffrey O. Pag mayaman yan, kamag-anak ko yan. Teka muna. Speaking of mayaman. Ang mayamang abogada. Ay, wow. Si Congresswoman Rina Seco na po ang susunod dyan. Yes, at mayaman din po siya sa kagandahan at kabuhitan, kabutihan at kaalaman. Yes. Dahil ang kanyang topic partner ay, eto, sasagutin niya yung tanong na to. May hawak silang pekeng deed of sale sa lupa namin. Ano ang pwede naming gawin? Ayun, ako, maganda pong topic yan. Yan ang kalipunan ng mga balita at impormasyon sa Balansyado ngayong araw na ito ng Martes, 20 sa buwan po ng Enero taon 2026. Lagi po naming paalala at lambing sa inyo ng aking partner kung gusto nating guminhawa ang buhay. Lagi po nating tulungan ang ating kapwa. Bukod sa tayo palagi magdasal sa may kapal, ang mga nangangailangan huwag po nating pahihindian bagkus sa ating tulungan dahil help is wealth. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Bye! Balansyado. Hello, Washi! Laundry day na naman!